Let's pray. Lord Jesus, salamat Panginoon sa gabing ito na muli nagkaroon kami ng oras, ng pagkakataon upang sama-samang makapag-aral ng inyo pong mga salita, makapanalangin sa aming mga prayer requests and concerns. Dalangin namin Lord na patuloy nga na samahan nyo kami sa gabing ito. Kayo ang maging tagapagturo namin, Panginoon God, at yung mga salita na aming mapapakinggan magkaroon ng buhay ng kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang topic po natin tonight sa ating topic 211, the heart of the mission. Ang main text po natin, kukuhanin natin sa John chapter 21 verses 15 to 25 with supporting verses from John chapter 15 and 1 Peter chapter 4 verses 1 to 11. So para po maunawaan natin yung pag-aaral po natin tonight, naglagay po ako ng simple introduction. Sa New Covenant of Grace, ang mission po natin ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas o sa ating sariling kakayahan, kundi sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos po sa atin. So yun yung maganda. The mission that we're doing right now, lagi kong sinasabi, nagsisimula tayo sa finished work ni Jesus Christ sa cross. So meaning to say, tagumpay na agad tayo doon sa mission na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Because of the love of the Father na pinakita niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang nag-iisang anak na ating Panginoong Heso Kristo. And then dun sa verse na babasahin po natin doon, nagtanong si Jesus kay Peter, sabi niya, "Do you love me?" Pero yung tanong na ito, it's not all about emotion lang, kundi it's all about commitment na maglingkod mula sa overflow ng kanyang pag-ibig. So ang puso ng mission ay pag-ibig na galing sa Diyos, hindi sa tao. So tayo, 'di ba, lahat naman tayo narito tonight, someone nag-reach out sa atin, nagbahagi ng salita ng Diyos, na imbitahan tayo. Pero it's our commitment with God, 'di ba? Yung Panginoon, yung nakikipag-usap sa atin. And the same question na tinanong niya kay Peter, the question is, do you love me? Mahal ba natin yung Panginoon? At sana katulad ng nire-remind na kay Peter, yung commitment natin sa pagsiserve kay Lord, na ang motivation ay love, ay hindi po mawala sa bawat isa po sa atin. Yung puso ng mission na love na nanggagaling sa ating Panginoon. Yung John chapter 21 ay nangyari pagkatapos ng resurrection. Si Peter na minsang nag-deny kay Jesus ay na-restore ng Panginoon. Di ba maalala po natin, 3 times na dininay ni Peter si Jesus Christ before siya makrucify sa cross. And then nung nag-resurrect na si Jesus Christ, after 3 days, diba, he rose again from the dead. And then dito, ni-restore back niya nga dito si Pedro. Yun yung question. Sabi ng Panginoon, do you love me? Then sabi ng Lord, feed my sheep. So ang 3 beses na tanong ni Jesus ay parallel sa 3 beses na denial ni Peter. So ito po ay act of restoration at commissioning. So hindi nagkataon lang na 3 beses na dininay ni Peter si Jesus, and then 3 beses din na-restore back, ni confirm ng Lord yung love niya kay Peter. So it's an act of restoration and commissioning. So yung mission dito na binigay ng Panginoon kay Peter ay feed my sheep. Ito po yung nagpapakita ng tunay na mission ay alaga ng people of God, empowered by His love. Kaya don't you realize bakit pa kailangan lagi tayong ini-invite tumatin ng Bible study, kailangan ini-invite tayo mag-church, 'di ba? Kasi yun yung mission na binigay ng Lord. At yung mission na yan, hindi lang yan para kay Peter, hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat isa na tumanggap kay Jesus na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Kasi ang mission natin ay alagaan ng people of God, yung mga anak ng Diyos, yung mga tupa ng ating Panginoon, na ma-empower ng pag-ibig ng Lord. Basahin ko po yung verse sa John chapter 1 verses 15 to 19. Ang title po nito, "Pakainin mo aking mga tupa." Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo aking mga batang tupa." Dito makikita natin, sabi ng Lord, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? So lahat ng mga in-offer ng world, 'di ba? Minsan maraming mga kaluluwa kapag merong pagsubok na sa buhay, hindi na nakakapagpatuloy kay Lord. Kapag na-busy sa love life, na-busy sa career, na-busy sa pag-aaral, 'di ba?
nawawala na sa Panginoon. Kaya ang tanong ng Lord, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito, sa lahat ng mga alalahanin sa buhay? And then sa verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo nung bata ka pa, ikaw nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mong iyong mga kamay at ibang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito ng Panginoon upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Peter at kung paano niya luluwalhati ng Diyos pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So dito makikita natin yung main point ng verse na binasa po natin dito, yung pagtatanong ng Lord, di ba? Do you love me? Kung mahal daw natin yung Panginoon. The same question na tinanong ng Lord kay Peter, that's the same question na tinatanong ng Lord sa bawat isa po sa atin sa gabing ito. Kung mahal po natin ang Panginoon. At syempre, sasagutin natin yan verbally na mahal natin ang Panginoon. Pero more than just saying na mahal natin ang Lord, ang gusto ng Lord is merong application yung pag-ibig natin sa Kanya. 'Di ba? Ang sabi ng Lord, alagaan mo ang aking mga tupa. Feed my sheep. Big sabihin, maging part tayo ng mission ng Lord, 'di ba? To share the gospel to the lost, 'di ba? Na makapag-evangelize, makapagbahagi ng salita ng Diyos, maakay ang mga kaluluwa sa Panginoon. 3 bagay ang gusto ko pang iwanan po sa atin tonight. Number 1, mission flows from love. Yan, 'di ba? Ang ganda ng tanong. Sa John chapter 21 verses 15 to 17, do you love me? Then feed my sheep. Hindi tayo makakapaglingkod church ng tama kung wala ang pag-ibig ng Diyos. So lagi nagsisimula yan sa love. At lagi ko yung sinasabi na kapag talaga naunawaan mo kung gaano kadakila, gaano kalawak, gaano kalalim yung pag-ibig ng Lord sa iyo personally, yung mission na binigay ng Lord will just flow naturally. Kasi naunawaan mo yung dakilang pag-ibig ng Lord. Dahil naunawaan mo yung dakilang pag-ibig ng Lord, that same kind of love na na-experience mo from God, gusto mo rin na maranasan ng ibang tao, 'di ba? Si Peter, he was restored by love. And then makikita natin mamaya sa Acts chapter 2, naging bold preacher siya ng Panginoon, 'di ba? So hindi performance ang basihan, kundi relationship with Christ. Hindi rin po yung mga past na nagawa natin, mga mali nating nagawa in the past, kundi yung ating relasyon sa Panginoon, katulad na nangyari kay Peter, 'di ba? So pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So minsan kasi 'di ba, nag-stumble tayo. So nung umpisa siguro, just like Peter, in fellowship with God tayo, andun yung fire natin, ganado tayo mag-church, ganado tayo magbasa ng salita ng Diyos o matinang gawain patungkol sa Panginoon. Pero di ba eventually katulad ni Peter, minsan napapagod tayo. Di ba minsan nadi-deny natin si Jesus Christ, nasi-set aside natin ng Panginoon, mas minamahal natin yung mga worldly things over God, mas napaprioritize natin yung ibang mga less important things more than giving time to God. Di ba? Katulad din tayo ni Peter. Pero nung siya ay na-restore back ng Panginoon, makikita natin yung nangyari kay Peter sa Acts chapter 2 verses 14 to 16. Andun yung boldness ng pangangaral ng salita ng Diyos ni Pedro. Sabi dito, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. So mahaba yung verse na to, pero kung babasahin po natin yan, yung context niyan, ito na yung time na bumaba yung banal na spirito at napuspos ng banal na spirito yung mga disciples, yung mga believers, nakapagsalita sila ng iba't ibang languages, 'di ba? And then akala nung mga hindi mananampalataya ay mga lasing yung mga taong yun.
Pero because of the Spirit of God, andun yung boldness na kapag preach ng Word of God si Peter, pinarapisay na yung pinahayag ni Prophet Joel, then pinahayag na yung nangyari or ginawa ni Jesus Christ 2,000 years ago na siya ay namatay sa cross, inali yung kanyang buhay, diba? And after 3 days, he rose again from the dead and then he is now seated at the right hand of the Father. So, andun yung boldness ng pagpapayag ng salita ng Diyos. Nakita natin, di ba, na-restore back si Peter and then yung mission flows naturally kasi naunawaan niya yung pag-ibig ng Panginoon. So, ganun pala yun. Kapag kasi lumago ka sa grace, sa love, sa knowledge ng wisdom ng Panginoon, kung gaano kadakil yung love niya sa'yo, yung mission kasi will just be natural to you. Pangalawa, mission is rooted in abiding. Kaya nga sabi ng John chapter 15 verse 9 to 10, abide in my love. Ang mission ay hindi activity lang, kundi overflow ng abiding life. Si Apostle John, known as the disciple whom Jesus loved, nagminister mula sa identity of love. Hindi striving, kundi resting in Christ's finished work. So gusto ng Lord, nagtatribe tayo. Hindi tayo nag-strive. Yung parang pagod na pagod tayo in serving the Lord. Ang gusto ng Lord, nagre-rest tayo doon sa tinapos na gawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ng John 15:9 to 10, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad din yung aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So kita natin dito yung abide. 'Di ba? Sabi dito, manatili tayo sa Panginoon kasi apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Liban na lamang kung tayo ay sasamahan ng Panginoon. So manatili tayo sa grasya, sa pag-ibig ng Panginoon. Third point, mission is expressed in serving others. Yan. 'Di ba? Alam natin na love is an action word. Hindi natin kasi pwedeng sabihin na mahal natin ng Lord kung hindi tayo nagbibigay, hindi tayo naglilingkod. 'Di ba? Hindi tayo nagbibigay ng oras, ng talento, ng resources. Sabi ng 1 Peter 4:8 to 10, above all, love each other deeply, serve one another. Ang mission ay practical, 'di ba? Kailangan andun yung pagmamahal, andun yung hospitality, andun yung service. In the early church, ang ginagawa nila, they shared possessions. Ganun yung ginagawa nila. Lahat ng ari-arian nila parang nagiging para sa lahat. May mga situations pa nga na nagbebenta sila ng ari-arian and then yung pinagbilhan, ang ginagamit nila as shared resources. Andun din na they care for widows kasi alam nila na yung mga byuda, wala na silang ibang aasahan. And they even prayed together, praying for one another. Service is not burden. Yan, wag nating isipin na gano'n na every Sunday ay burden yan, magsisimba na naman, pahinga ko na lang, 'di ba? Or ano ba yan, Bible study na naman, sa halip na nagpapahinga na ako ngayon. Or magde-devotion na naman, araw-araw na lang nagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw na lang nagpe-pray. Tapos may mangungulit sa'yo na magpapa-counsel, magpapa-pray, diba? Service is not burden. Pero tandaan po natin, it is a privilege empowered by grace. Diba? Ang Lord entrusted that to you. Diba? Dapat you feel humbled pa nga and privileged na pinili ka ng Panginoon. Diba? Out of the billions of people all over the world, ikaw ang napili ng Panginoon at hindi nagkakamali ang Lord. So mission, tandaan po natin, is expressed in serving others. Kailangan nagsiserve talaga tayo sa kapwa. Sabi ng 1 Peter 4:8 to 10, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. 'Di ba? Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala na iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Totoo yan, talagang buong buhay mo eh. Sabi dito, buksan ninyo para sa isa't isa. Actually, hindi nga lang tahanan eh, di ba? Pati yung buhay mo eh. You're opening your life to others, 'di ba? Para mabahagi na sila ng salita ng Diyos. Yung comfort zone mo, yung convenience mo, talagang sineset aside mo. Kasi kailangan andun talaga na ine-express mo yung love mo in serving others, 'di ba? Katulad ng pag-ibig na tinanggap natin mula sa Panginoon. Sa conclusion po natin, the heart of the mission is God's love flowing through us.
Kasi 'di ba hindi naman talaga bababa ang Lord and sabihin, "Sige, ito ang pagmamahal ko para sa inyo." Natural yung love ng Panginoon nagma-manifest sa atin, nagfo-flow sa kanyang mga anak. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, ministry becomes empty duty. Hindi kasi ito parang trabaho lang, alam mo yun, na gagawin mo, babayaran ka. Or hindi katulad sa school, 'di ba, na i-perform mo 'to, meron kang corresponding grade, 'di ba? Kailangan ginagawa natin siya na merong pag-ibig. At lagi kong sinasabi sa inyo, hindi mo talaga siya magagawa na merong pag-ibig kung hindi mo naunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi kung naunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, hindi ka na para pilitin pang magsimba, hindi ka na para kulitin lagi na umattend ng Bible study, magbasa ng salita ng Diyos, mag-akay ng kaluluwa. It will come to you naturally na kasi nga naunawaan mo yung love ng Lord. So gawin po natin ito na merong pag-ibig. Pero kung puno tayo ng kanyang pag-ibig, 'di ba? Ang mission ay nagiging joy at overflow. Hindi siya burden, 'di ba? Hindi siya nagiging pabigat, hindi siya para nagiging panira sa pahinga mo in the physical, 'di ba? Kundi ano yung joy, 'di ba, na nag-overflow sa puso mo, ikaw yung excited na mag-church, excited na makinig ng salita ng Diyos, excited na makita yung mga kapwa natin mananampalataya na nagpupuri sa Panginoon. So andun yung joy, nag-overflow po yan kapag tayo po ay motivated by love. So how are we going to apply this? Number one, spend time abiding in Christ daily. 'Di ba lagi kong sinasabi, it has to be intentional. Sasadyain mo talaga. No matter how busy you are. Dahil mahal mo ang Panginoon, magsiset aside ka talaga ng time para sa Kanya. Pangalawa, serve others not out of obligation, but out of love. Hindi dahil inassign ka ni Pastor Rio na i-follow up mo to, bantayan mo to, ipag-pray mo to, 'di ba? Obligasyon kasi 'yun eh. Dapat ginagawa mo siya na merong pag-ibig. It will come to you naturally regardless na sinasabihan ka na gawin to or hindi mo siya gawin. Gagawin mo 'yon dahil mahal mo ang Diyos. Hindi dahil sa natatakot ka or hindi dahil nauutusan ka lang. Let restoration remind you kahit nag-fail ka, God's love restores and recommissions you. Kasi nga, di ba tao tayo, natural. Hindi man talaga tayo magiging perfect. Lahat naman tayo ay nagkasala, nagkamali at patuloy nagkakamali, nagkakasala, nagpe-fail. Pero dapat babalik ka dun sa cross. Babalik ka dun sa grace ng Lord. Na ang Lord is able to give us a lot of chances. He can restore us back. And He is recommissioning us. Hindi kasi nagkakamali ang Lord eh. So, ang problema talaga nasa atin, di ba? Nasa halip na lumapit ka kay Lord, nangyari lumalayo pa tayo sa Panginoon. So, kahit na nagpe-fail tayo, kahit na may mga raming times sa tayo ay may mga lapses, hindi tayo nag-church, hindi tayo umattend ng Bible study, balik lang tayo kay Lord. Kasi the love of the Lord will restore us back. At nire-recommission tayo ng Lord para magawa natin yung calling natin, yung mission na binigay niya sa bawat isa po sa atin. Ang challenge po sa atin tonight, kung mahal mo si Kristo, ipakita mo ito sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa kanyang mga tupa. Again, love is an expression. It is a verb. It is an action. Ipakita natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa kanyang mga anak. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, sa The Heart of Mission. Alam ko, Father God, na yung puso mo talaga, yung kaluluwa, Panginoon, na patuloy na kami makapag-akay ng mga kaluluwa at gawin namin ito, hindi kami napipilitan, hindi pabigat sa amin, kundi Lord, gawin namin out of love. Kung paano nyo kami minahal, kung paano namin naunawaan ang pag-ibig na tinanggap namin mula sa inyo, that same kind of love and grace and forgiveness, extendin po namin to other people, O Jesus Christ. Salangin namin na patuloy nga na empower nyo kami, strengthen nyo kami, Lord, na magawa ang inyo pong mission here on earth. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.